Tayo po ay magpapasimula na ng ating gawain. Pwede po kang maupo na po tayo para sa ating pagsisimula. Pagbasa ng teksto na matatagpuan natin sa Hebrews 4 verse 12 at sumusunod. Ganito po ang sinasabi, "For the word of God is living and active, sharper than any double-edged sword. It penetrates even to dividing soul and spirit, joints and marrow. It judges the thoughts and attitudes of the heart. Nothing in all creation is hidden from God's sight. Everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account." Pinagpala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Ang sabi, "For the word of God is living and active." Ang salita ng Diyos ay buhay. Amen? Amen, no? Ang salita ng Diyos ay buhay at nagpapatuloy. Higit matalas kaysa ang talim niya ay magkabila. Magkabila yung tanim at ito ay nanunuot sa pagitan ng soul and spirit. Sabi dito, everything is uncovered and laid bare before the eyes of Him to whom we must give account. Wala daw maililihim sa Diyos. Kahit yung pagsimba natin dito, kung ano man ang purpose, wala tayong maililihim sa Diyos. Ang lahat ng bagay, ang lahat ng ating pag-iisip ay alam ng Diyos. Kaya hindi natin pwedeng paglalaman ang Diyos. Sadya kayo mga kapatid, nahapo ako. Kaya saglit na manalangin, purihin ka o dakilang Diyos. Salamat na Ikaw ang aming pinaglagakan, ang aming pananampalataya. Salamat Panginoon sa lahat ng kabutihan na aming naranasan sa aming mga buhay. Thank you, Lord Jesus, dahil napakabuti mo. Hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami iniwan kahit na sa ganitong mga panahon na mayroong mga hindi ka nais-nais na mga pangyayari sa aming buhay. Alam ko, Panginoon, ang lahat ay nagkaroon ng takot, subalit Ikaw ay Diyos na higit na makapangyarihan, higit na malaki kaysa lahat ng mga kaguluhan na nangyayari sa aming paligid. Ang lahat ng ito, Panginoon, ay talagang itinakda mo na at ito ay inihulak mo na noon pa man. Kaya lang, ang bawat tao ay hindi nagbabasa ng Biblia, hindi na nanalangin, kaya hindi nila alam ang mga darating na pangyayari. Salamat o Diyos sa mga anak mo na ginamit mo upang magsabog ng iyong salita.
We praise your name, O Lord. Salamat, Panginoon, sa pagtitipong banal na ito. Nawa, O Diyos, sa pamamagitan ng iyong anak na magsasabog ng iyong salita, ang banal na Espiritu ang siyang magdulot ng kaunawaan sa bawat puso na makakarinig nito. Thank you, Panginoon, and I declare na sa oras na ito, ikaw ay nasa aming kalagitnaan, ikaw ay nakatungay sa amin, ikaw, Panginoon, ang magpapaunawa sa amin sa lahat ng bagay. Nawa, Panginoon Diyos, hindi hadlang ang init ng panahon, Panginoon, upang kami ay maglubaybay. Hindi hadlang, Panginoon, ang sakit upang hindi kami makapagpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Kundi, Panginoon, ito ay kapahayagan na ikaw ay nasa amin, Panginoon, ang siyang magdudulot ng kagalingan sa lahat ng uri ng sakit na nasa aming mga katawan ng lupaybay. Thank you, Lord Jesus, karibunan ng mga anak ko na nandito ngayon. Wow, Panginoon, magpatuloy kami sa aming kasiglahan sa aming paglilingkod sa iyo. At sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko ang iyong pangunguna, O Diyos, sa iyong anak na gagamitin sa hapong ito, si Pastor Nick, O Lord. Linisin mo po ang kanyang labi at itago mo po siya sa iyong likuran. At ikaw, Panginoon, ang maririnig namin sa mga oras na ito. O Diyos, sa pamamagitan ng aming pagsamba sa iyo sa hapong ito ay malugod ka po, Panginoon. Sapagkat wala kaming nais at wala kaming ibang ninanais, Panginoon, kundi ang kaluguran mo, Panginoon. Salamat sa buhay ng mga worship team na tagapanguna sa pag-aawitan. Salamat sa mga awitin na inihanda mo, Panginoon, para sa hapon ito. Salamat din sa mga musician, Panginoon, na nag-aalay ng kanilang mga buhay, Panginoon, nang walang kapalit. O Diyos, salamat po sa pagkat ikaw ang hatungay sa aming mga puso. Nakikita mo po, Panginoon, ang laman nito. Kaya nga sa hapon ito, we declare victory, Panginoon, sa hapon ito. Nawa ang lahat ay magiging matagumpay sapagkat ang Diyos na aming dinadalingan ay matagumpay. Thank you, Lord Jesus. Hindi sapat ang aming mga salita upang ikaw ay papurihan namin, Panginoon. Ikaw po ang nakakatalos ng lahat ng ito. At sa hapon ito, Panginoon, tinataas namin ang iyong dakilang pangalan at itinatampo ka namin sa pinakamataas na lugar, Panginoon. Walang ibang dakila kung hindi ikaw lamang. Thank you, Panginoon. Gamitin mo po ang bawat isa maitili sa gawain ito. Salamat sa paglilingkod ng bawat isa, Panginoon. Ito ang aming sama-samang pananalangin sa tanging pangalan ni Cristo Jesus. Amen. Tayo po ay patuloy na nakatayo para po sa ating sama-samang pag-aawitan. Tinatawagan na po ang worship team. God is good. All the time. And all the time. God is good. So good. Kasi nga po, dito ang tulungan natin. Matamis na hindi yung ating mga kapatid. Alam po kayo ay mag-iinit. Pero tayo po ay lumalang sa pasensya ng Panginoon. Sige po, patuloy pa natin sa bayan ng Diyos sa buhay. Sa oras na ito, Panginoon, patuloy ka namin ang kinalaman. Walang ibang Diyos, Panginoon, sa amin ito sa amin. Purihin ka sa bayan ng Panginoon.
kabanalan mo, nalulugod ako. Buhay ay iaalay ko. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, higit ang pipiguin.
Sa
Hallelujah. Praise the Lord sa isang masayang Ayan, pwede na yan. pag-aawitan. Umilaw na. Salamat sa worship team. Ha? Salamat TV sa na. ating TV na. musician, sa kanilang pamuna, Sira na. sa gawain TV nito. na talaga. Ngayong hapon, mga kapatid, nasa panahon na po tayo ng pakikinig ng salita ng Diyos. Tandaan natin ano pa ang isang kalugod-lugod na pagsamba sa Diyos. Paano ba natin malulugod ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagsamba? Makinig po tayo sa mensahe ng Diyos na dadalhin sa atin ngayong hapon ng isang manggagawa ng Diyos, sa likod ng Diyos. Walang iba kundi si Pastor Neil Acetran. Siya po ay magpapatuloy na. Palakpakan po natin siya. Sige po, minsan papalakpakan po natin ating Diyos na buhay. Isa pa, palakpakan po natin. Standing ovation para sa ating Panginoon. Sige po tayo po sa kanila. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ito lang ako ng mga oras. Nasira ang TV. Nasira. Gumagana na puputo. Ayan, pwede na buksan. Nailaw. Hindi, yung kwan. Yung remote. Sige po. Ayan. May diferensya. Okay. Muli, magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang hapon din po. At Holy Week na po. No? Ang papasok na ng Holy Week. Mukhang handa-handa na yung katabi mo. Pang Holy Week na yung tsura niya. Mukhang handa-handa na yun. Ngayong umaga, ngayong hapon, okay, ngayong hapon po, meron po akong hinanda. Nakikita niyo, nakikita niyo po, di ba? Ganda rin. Kumilos ang kaawan. Okay. Sino po dito alam po yung Apostles' Creed? Meron po dito, Apostles' Creed. Alam ba niyo? Ako ng mga Apostles. Ito po ay parang na-come up nila almost 200 years after Christ. So 200 AD. Ano po? At naging parang nakompleto po ito or nabuo. Ang sabi po ng mga scholars, yung mga apostoles daw ay pinagtagpi nila. Ibig sabihin, lahat sila may contribution dito. Ano po? Babasahin ko sa inyo. Tingnan niyo po kung tama o mali. Ano po? Ang sabi po sa unang linya, I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth. Yun po yung unang linya. Pangalawa po, ito po. I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day, He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. Ito po yung last na phrase. I believe in the Holy Spirit, the Holy Christian Church, or sa ibang version po, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, and the resurrection of the body, and the life everlasting. Amen. Amen? So ito po, yung Apostles' Creed, ay isa po ito sa naging parang pundasyon ng mga unang mga Kristiyano. Ano po? Kasi po, kung babasahin niyo po yan, halos
lahat ng mga talata sa Bible ay nakalink doon sa binasa ko po, yung Apostles Creed. Father, Son, and Holy Spirit, ando doon. Amen? Tapos po, ang ating Panginoong Jesus, nando doon. Virgin birth, ando doon, di ba? Lahat po yun, under Pontius Pilate. Alam niyo ba, na meron pong mga archaeology, ano po, yung nahukay ng mga artifacts, na may nagsasabi talaga na yung Pontius Pilato ay totoong nabuhay ng unang panahon. Kasi marami po sa atin ngayon, hindi na nininiwala parang ano lang yung kwentong pambero lang. Diba? Pag kayo tatanungin, diba? Oh, totoo ba talaga yan? Nakakain ba yan? Maraming mga pilosopo sa panahon natin ngayon. Pero dapat, ang bawat isa sa atin dito, alam ang totoo. Amen? At kaya mong depensahan. Kaya mong ipagtanggol. Amen? At dapat pag marunong kang magdumipensa sa salita ng Diyos, dapat malalim na rin ang iyong pundasyon. Amen? Ngayon umakala niyo. Okay, sorry. Matthew 7, verse 21 to 27. Ito po yung teksto po natin. Sabi po dito, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa karya ng langit. Kundi ang mga taong sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa talaga yun, sino nagsasalita na? Sa Ama na aking Ama na nasa langit. Sino nagsasalita? Ang Panginoon Jesus. Sabi niya sa verse 22, sa araw ng paghuhukom, yung paghuhukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi ko ba't sa inyong pangalan ay nanaral kami, nagpalayas ng mga demonyo at kumuha ng mga himala? Ngunit sasabihin ko sa kanila, at ito sasabihin ni Lord, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin. Kayong mga gumagawa ng kasamaan. Verse 25, 24. Kaya ang bawat nakikinig at nasasagawa ng mga salita kong ito ay magtutulad sa isang taong matalino na tayo ng kanibahay ng pundasyon ay bato. At ano po, umulan ng malakas, bumaha at binayon ng malakas na hangin ng bahay na iyon, ngunit hindi nagiba sapagkat nakatayo iyon sa bato. Amen? Yung pundasyon, pinag-usapan natin. Ang pundasyon ng bahay na iyon ay saan? Sa bato. Sa panahon natin ngayon, iba ng bato. Okay. Verse 26, ang bawat nakikinig ng ating salita, ngunit hindi naman nagsasagawa ng mga ito, ang nagtutulad naman sa isang taong hangal or mangmang sa ibang version, na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. 27, mula ng malakas, bumahat, binayo ng malakas na hangin ng bahay, at ano nangyari? Ito ay bumagsak at lubusang nawasak. Maliwanag? Ulit ito ba? Clear ba sa inyo? Ang pinupunto ko po, kailangan yung pundasyon ng buhay mo ay ang ating Panginoon Jesus. Amen? Ang pundasyon ng buhay mo, si bahay yung pinag-uusapan, pero ito ngayon, buhay mo, ang dapat na pundasyon ay ang ating Panginoong Jesus. Amen. Amen? Ang kanyang salita. Sa salita nga ng Diyos, ang dami pa, pinag-aaway nun. Ano po? Nagtatalo pa eh. Alam niyo ba, may nag-chat po sa akin kanina. Ano po, nasa Palawan po ito. Bible school. Tapos, matagal ko na pong hindi na nakikita. Pero nag-chat po sa akin kanina. Aba, turo na niya ay oneness. Ano yung oneness? Hindi pa sila naniniwala sa Trinity. Ganun na, nag-Bible school ba ito? Ano po? Nag-Bible school na ito ha. Tapos ngayon, ang dami yung verses na sinabi. Ito yung talata, Acts, ito, Corinthians, yung ganyan. Na meron po, ang bautismo lang tawag sa pangalan ni Jesus. Sabi ko na sa kanya, kahit marami pa yan, mga verses na alam mo, kung hindi mo naman titignan yan sa buong context ko niya. Sabi ko, meron na akong isang verse na sasabihin, Matthew 28.
Ang sabi ron, pag kayo ay babautismuhan sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Yun na, sabi ko. Pero mapilit. Ano niyo po sabi ko sa kanya? Yan ang nangyayari pag meron ka ng sariling interpretasyon. Hindi yung salita ng Diyos ang nag-interpret. Amen? Kaya ang bawat isa dito sa atin, check nyo ulit yung pundasyon ng buhay mo. Amen? Alam niyo ba yung mga oneness? Sino rito nakakita na? Meron ba tunes? Oneness. Narinig niyo na ba yun? Ay, narinig niyo na po ng oneness. Okay, narinig niyo na. Pero siguro kilala niyo to pag ganito yung mga Iglesia ni Cristo. Oneness yan. Yung doktrina nila. Hindi man nila sabihin kami yung oneness talaga. Sa kanila, Ama lang ang Diyos. Si Jesus tao lang. Jehovah's Witness. Nakikita niyo yung Jehovah's Witness? Diba, nagbabahay-bahay na marami sila. Uyog yun, di ba? Tapos ano pa? Meron pa, Mormons. Ano yung Mormons? Yung may naka-bow tie pa, naka-necktie pa, nakaputi, nasuot, di ba? Dati puro mga Amerikano lang. Maputi ngayon, may mga Pilipino na kasama. Iba-ibang paniwala. Sabi na sa akin kanina, pastor mo yun, sabi nila punto na yung mga yan. Sabi ko, tama ka. Punto niya. Kasi sabi ko, nire-reject nila ang Trinity. Hindi sila naniniwala sa Ama, sa Anak, Espiritu Santo. Hindi nila pinaniwalaan. Sabi ko sa kanya, sige, kung yan gusto mo, paniwalaan mo. May warning lang ako. Sabi ko, sasaktan mo ang Ama, sasaktan mo ang Espiritu Santo. Ito ang mananagot niya. Sino, sabi ko, natuturuan mo, nadadala mo, na gano'n, naturo, bahala ka. Tapos na ako sa iyo, sinabihan na kita. Amen? Kasi marami pong ganyan makikita. Dati po, alam niyo po, dati nakikipag-debate ako. Yung mga ganun-ganun. Pero alam niyo, ang sabi lang po sa Bible, dapat ikaw mismo, dapat isang estudyante ng salita na kayang paliwanag ang salita ng Diyos. Amen? Hindi ka dapat makidebate. Kasi walang makakalain. Puro ego lang yung yabang, yung hangin. Kung ikaw mayabang, tandaan mo, meron pang mas mayabang sa'yo. Parang hindi kayo naniniwala. Kaya dapat ang pundasyon ng buhay mo, si Lord mismo. Amen? So, ang tamang pundasyon, saan daw nakabase? Sa bato. Amen? Kami po, yung family namin, ang father ko po ay nakabili ng lupa sa Mindoro. Nakapunta na ba kayo sa Mindoro? Sino na nakapunta ng Mindoro? Overseas kayo. Kami talaga, overseas. Overseas. Tapos po, wala po alam sa mga yung lawak, laki ng lupa, gano'n. Mga ano pa lang ako ng edad 10, 11, gano'n. So pumunta po kami ron, pinuntahan ko namin. So pagdating ko ron, parang ganito lang, abot ka lang ng mata ko. Tapos meron pong parang binakuran na tinalihan na parang ganito kalaki. Ito itong center natin, ganito kalaki. May tali yan, imagine yung may tali. Yung straw na tali, ganyan din. Kasi nagawa daw ng bahay. Hindi pa alam na bahay pala yung lalaki. Pero yun lang yung nakatali na gano'n. Kasi imagine ninyo, sabi ko, inatat namin, tinawid namin yung dagat mula, kasi nasa Manila kami nakatira noon. Si tatay, Manila boy. Pinanganak daw siya sa Manila. So, sa ganung pagkakataon, hindi ka naman yung maturity ko. Tumuloy pa kami na dagat, tapos ganito lang kalaki. Yung nakita ko tali. Ganito lang kalaki yung lupa na binili ng tatay. At ganun lang yung sa isip ko. No? Ang liit naman.
Ang nalitan ako, pinakit pa namin si Burol, pinakit pa namin yung dulo. Ano yung palakalaki? Hindi ko alam. Yung lupang pala nabili ng tatay ko, 40 hectares. Wow. Parang sa barangay. Yun po, 40 hectares. Yung tig-tatlong hektarya kami. Yun po. At hanggang ngayon po, nandun pa rin. Hindi ko lang madala dito. Kahit ano, hindi ko madala dito. Ano po? So, in short, ano po, nung gumagawa na sila ng yung bahay na po tatayuan, alam niyo po, nagbukay talaga yung mga pundasyon. Nagbukay po sa bule. Hanggang sa almost nagpastaho na, nag-adobe. Alam niyo adobe? Adobo lang naman naman. Sa Adobe Photoshop. Adobe. Ano yun sa Adobe? Doon po nila, binaon yung kalito ng troso. Malalaki. Alam niyo naman po sa Mindoro, wala pa naman yung time na yun. Hindi pa talaga yung mga buhos-buhos. Kahoy-kahoy lang talaga. So doon po nakita ko po na binaon nila doon. Yung Adobe na yung binukayan pa nila. At doon nila inilagay yung pundasyon ng mga dami. Parang ganito po, pundasyon ng bahay. Kitang-kita ko po yun. At yun pala ay para ano po, matibay yung pagkagawa ng bahay. Amen? Kaya ngayong hapon, daanan lang po natin ulit kung bakit po ang tamang pundasyon ano po ay importante. Ang sabi ng Panginoong Yesus, sabi niya, pawang mga taong nakikinig at ano raw? Sumusunod. Yun ang tamang pundasyon. Amen? Nakinig ka nga. Yun naman inunawa. Anong lalabas ka? Ano ka nautusan? Pumili ka nga na suka. Pagbalik, toyo. Pagbilan mo ng pandesal, ang pagbalik, gulay. Ano po? Makinig, napakinggan, pero hindi inunawa. Ang sabi ng Panginoong Yesus, dapat pakinggan mo ang salita ng Diyos at unawain mo ang kanyang salita. Amen? Naintindihan niyo? Amen. Kaya ang bawat nakikinig sa mga salita kong ito ay ano raw? Isinasagawa ang mga ito. Alam mo ba? Matalino ka sa harapan ng Diyos. Kung napakinggan mo, ginawa mo. Amen? Pinatulad daw sa isang matalinong tao. Nakatabi mo, tingnan mo ulit. Talino niya. Diba? Sabi mo, kapitin mo siya, scholar ka. Amen? Scholar yan, matalino yan. Sa Greek word po, ang sabi po, nang nakikinig, ako. Ang Greek word, yung salitang nakikinig, listen, ay ano po, ako. Sabi mo nga, ako. Ako. Sino dapat makinig? Ako. Bisaya ka? No? Hindi lang basta daw siya napakinggan, kundi inunawa. Amen? Yung paggawa naman sa Greek word, poi. Diba? Nagaling na ba kayo? Jack and poi. Yung word daw na poi, yun po ang ano po, isinasabuhay. At hindi lang siya isinasabuhay. Patuloy mo sinusunod. Amen? Hindi sinabing isang beses na sabihin, tapos mamaya wala na. Wala na consistency. Dapat ka pa bang pagsabihan? Naligo ka. Naligo nga. Pero bukas, dahil di mo sinabihan, hindi na naligo. Umakyat ka sa linggo ha, umuo. Hindi mo na sinabihan. Wala na. Umakyat ka ha. Opo. Diba? Dapat, yung napakinggan mo,
gagawin mo. Amen? Meron na ako kanina, kinorek ko kanina. Sabi ko sa kanya, bro, ang sabi mo sa akin, kagabi, pupunta ka ng tapon. Hinagyan ko na siya, bro, gentle reminder lang. Sabi mo, pupunta ka. Diba? Sabi mo, sige, dami paliwanag. Sabi ko na sa kanya, bro, kung gusto may paraan, kung ayaw naman, maraming dahilan. Mahaba talaga yung text. No? Huwag tayong ganun. Amen? Sabi mo ulit, ako. Ako ang makikinig. Ako ang makikinig. Amen? Dapat ikaw talaga ang nakikinig ng salita ng Diyos. At hindi lang dapat makinig, dapat pinapamuhay natin. Amen? Amen. Si Jesus po, ang ating Panginoon Jesus, hindi na pinupuri yung may alam lang, kundi yung mga sumusunod sa Kanya. Amen? Naalala niyo ba yun? Yung isang kwento ng ating Panginoon Jesus, yung Bible study, puno, tapos biglang sumigaw sa labas, Jesus! Yung nanay mo, nasa labas. Sa labas daw si Mama Mary. Mga kapatid mo, nandun yung mga kapatid. Nakausapin ka raw. Ano sabi ng Panginoon Jesus? Sige, papasokin mo. May ba sinabi? Kahit kami natin. Sige. May ba sinabi? Ano kasi nilabas ng salita ng Sabi ni Jesus, sino ang aking ina? Sino ang aking mga kapatid? Intindihin niyo yung sinabi ni Jesus. Nilakasan niya yung boses niya. Ang nanay ko at mga kapatid ko Kayo. ay yung sumusunod sa tingin ng Ama. Sila ang nanay at mga kapatid ko. Kung ikaw yung sumama Mary, ano mararamdaman mo? Nang time na yun, ano mararamdaman mo? What? Ikaw yun. Aray mo. Kasi si Jesus, ang kausap niya, may Bible study, na sinabi niya, ito ang mga nanay at mga kapatid ko. Sila nakikinig at gumagawa ng salita ng Diyos. Masakit yun. Isa sa mga kapatid na nandoon, si Santiago, hindi siya naniniwala pa na siya ang Mesiyas, ang ating Panginoon Jesus. Naniwala na lang siya nang nakita niya ang buhay na buhay pagmuli ng ating Panginoon. Amen? Kaya niya naging matigas din siya para malaman nila ang katotohanan. Amen? Nakikinig ba tayo? Amen. Pangalawa, ano yung una? Na dapat ang tamang pundasyon ay pakikinig at pagsunod. Para matibay ang pundasyon mo, dapat si Lord mismo ang pundasyon ng buhay mo. Amen? Itinayo ang kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ang bato raw doon, ang salita ng Greek word ay Petra. Hindi siya Petra ang kabayo. Okay? Petra. Malaking bato na hindi nagtitingan. Hindi ito maliit na bato. Malaking bato. So, marami pong pagkatalo-talo dito kung sino nga ba si Peter, siya ba ang pundasyon ng church? Maraming dito lang po mga discussion. Pero dito po, ang sinasabi lang dito sa binasa po natin kanina, or napakinggan mo kanina, Matthew chapter 7, ang isang taong matalino raw ay napakinggan ng salita, inunawa niya, at ginawa niya. Amen? Amen. Maraming paraan para
masasabi mong nagawa mo ang salita ng Diyos? Amen? Sino rito nakaranas na nasaktan ka? No? Chinismis ka. Diba? Nagsalita ng hindi maganda ang tungkol sa iyo. Naranasan mo na ba yun? Parang gusto mong gumante? Gusto mong depensahan yung sarili mo? Amen? Ako po nun, yes, may kalaban po. Ano? Tinignan ko agad yung mga kasama ko. Kasi nandun din yung kalaban ko eh. Yung kaaway ko. Nasa isang lugar lang kami. Nakangiti kami, pero alam ko sa loob ko, hindi maganda ang sitwasyon. Amen? Pero eventually, alam ko, kailangan magpatawad. Amen? Kailan presko ang pakiramdam. Bago maligo, pagkatapos maligo, kailan mo ba tatawarin? Amen? Pag nawala na ang sugat sa aking mga kamay, saka ko lang siya mapapatawad. Ganun ba? Hanggat nakikita ko ang tela, hindi ko siya mapapatawad. Ganun ba dapat? Hindi. Patawarin natin. Amen? Meron ba humingi ng tawad sa inyo? Ano sagot nyo? Magkano? Ganun ba? Hindi ko ganun. Ang dapat na pundasyon ng buhay natin ay ang ating Panginoon Jesus. Si Lord na nagpatawad. Amen? Ang Panginoon Jesus. Kapako siya. Kaya sabi niya, Father, forgive them. Diba? Kasi hindi nila alam ang ginagawa nila. Amen? Kung ang Panginoong Jesus na nagpatawad, ikaw pa kaya? Amen? Nakakwento ko na ba sa inyo? Nang bago po kami sa kasal, bago kasal. Ang ginawa ko po kaagad, alam niyo kung ano? Nilista ko lahat ng utang namin. Alam niyo po, naman itong beses niyo, nilista ko po, utang niya, utang ko. Utang niya, utang ko na rin. Yung sa akin hanggang 10, parang 10 lang eh, 10. Doon sa kanya, 20 na. Ano ko, ang haba na listahan. Ano po? Kaya nga po, yung utang ko, yung utang niya, ng misis ko, hindi na utang ko na rin. Amen? Eh, ang haba, umabot po ng almost 500,000. Ano po, ang gagawin ko dito? Hindi ka naman pwedeng takasan. Amen? Alam niyo po kung ginawa ko? Humingi po ako ng tawad. Pinuntahan ko po bawat isa. Kaya niyo yun? Ano po? Akala ko magbabayad na ako eh. Meron po ko sa pinuntahan. Sabi ko, sir, ako po yung asawa ko dito. May utang po kami, may balance po kami ganito. Ano po? Gusto ko lang po ipaalam sa inyo. Ano na, magbabayad ka na? Hindi po. Yung pinag-pray po namin kayo na yung business nyo po ay lumago pa. Pagpalain pa kayo ng Panginoon. Na-touch! Salamat ha. Talaga, magkano po utang na? 5,000. Sige. Okay na yan. Palagay nyo, sarap ng feeling, di ba? Napatawag ka agad yung gano'n. Pwede parang gano'n. Harapin mo lang. Amen? Nakakuha ba kayo ng gift? Pag may utang ka, bayaran mo. Amen?
Pangatlo, ano yung una? Kinig. Pangalawa, si Lord dapat ang pundasyon ng buhay natin. Sa panahon natin ngayon, maging practical na tayo. Kita niyo ako sa si Kuya Jeremy. Ang taas na ng ulo, ang gasolina. Diba? Lahat naman, tataas yun. Pag tumaas yun. Amen? Tapos marami pang mga parang lockdown, gano'n. Puro pananakot ng yun. Amen? Ang tanong doon, sino pundasyon ng buhay mo? Amen? Dapat ang Panginoon. Amen? Meron po akong kaibigan ko na kapitan ng aeroplano. Nakabili po siya ng lupa sa Tagaytay. Ano po? Nung pinatahan ko namin yung bahay niya sa Tagaytay, nakita ko ang daming stock ng yung mga drum, ng gasolina. Sabi niya, ano na to, rasyon lang sa kanila to. Rasyon lang daw sa kanila. Pero ang dami niya na stock. Mag-iipon. Amen? Dapat matalino tayo. Amen? Sa panahong mga ganito, dapat matalino ang mga anak ng Diyos. Amen? Ang bagyo ay nagpapakita ng tunay ng pundasyon. Amen? Sa pangatlo, may darating talagang mga bagyo sa buhay. Hindi mo inaasahan. Pero darating. Pero ang tanong, di ba? Testing ito para makita kung sino ang pundasyon ng buhay mo. Amen? Bigyan niyo pong pangyayari po sa akin. Ano po? Pagkadaling ng gawain, sabi sa akin ng misis ko, parang namumutla ka eh. Sabi ko, gusto ko magpaputi. Hindi ko natalbi yung gluta. Diba? Namumutla ka na eh. Nagpa-check kami. Tinawagan yung doktor. Sabi, pag ganito na ang BP niya, diretso na siya sa emergency. Diretso na kami ng emergency. Diretso kami ng emergency. In short, na-operahan ako. Ano po? At grabe. Grabe ma-operahan sa puso. Hindi biro. Ano po? Dumaan yung bagyo na yun sa buhay namin. Pero po, dahil ang pundasyon, ang Panginoong Yesus, ano po, nalagpasan. Amen? Ganon din po sa bawat isa sa atin. May testing na nangyayari. Alam niyo ba, ang testing, hindi naman sa kahirapan lang eh. Minsan nga may testing na sa mayamang, may pera ka na. Di ba? Kasi mamaya makalimutan mo na si Lord eh. Di ba? Kung kailan ka na yumaman, saka mo binawasan yung para sa Panginoon. Huwag ganun. Amen? Bawat isa sa atin dito, may pinagdadaanan. Tignan mo ang katabi mo, may pinagdadaanan ba yan? Meron? Ang tanong mo sa kanya, sino pundasyon ng buhay mo? Amen? Sa relasyon, ganun eh. Pag kayong dalawa lang, hindi kasama si Lord, gera. Gulo. World War III. Amen? Oo. Kahit pala. Ang mga misis pa naman, totoo po yung sinasabi nila. Kami daw mga lalaki, shotgun lang. Isang tutok lang. Ha! Ang mga babae, ay hindi. Rat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 . Ano lang ba sinabi sa'yo? Hindi mo pinakinggan. Sabi ko sa'yo, punta ka dito. Hindi mo naman. Ang daming sinabi. Meron ko ba nakitang ganung lalaki? Tanong ng lalaki, parang ganun. Pag tinatamaan kami, medyo parang papalag kami, pero never ko pong nasaktan ng bisikal. Yung wife ko. Ako po yung umiilag. Ako lumilipad na. Sanay po ako sa ganun. Ano po? Hindi ko makalimutan yung kaldero eh. Lumipad, ang layo. Ang layo ko eh. Lumipad pa rin. Parang ninja eh. Sapon po ako. Ako, tinamaan naman ako. Na-concern naman. Ay, lapit.
Si Lord ang tunay na pundasyon. Amen? Bumuhos man ang ulan, dumating ang baha, at humampas ang hangin. Amen? Ang word na, Greek word na humampas, Pineo. Pineo. Buti hindi Pinoy. No? Pineo. Malakas na pag-iid o atake. Pinapakita nito ang magiging pagsubok, hindi simpleng problema. Amen? Kaya kung meron ka mang nadaanan, magpasalamat ka. Amen? At tuloy-tuloy naman yun eh. Yung word na crisis, di ba? Ang pinaka, ano niyan sa Chinese, opportunity, oportunidad. Amen? Yun, minsan na ako, meron ko nangyari ganyan sa kabundukan naman. Nakita niya, napitinda siya ng tsinelas. Sabi ng kasama niya, ay, wala namang ano rito, puro tao rito, mga nakayapak lang. Tumawa, boss, huwag na tayo magtinda rito. Puro na ng mga nakayapak ng tao rito. Tignan nyo, may crisis, pero iba yung pananaw. Nasabi naman ng isa, Sir, good news. Magtayo na tayo rito ng outlet. Ang daming walang tsinelas. Di ba? Tuturuan natin sila. Di ba? Pananaw. Amen? Minsan po may mamyan. Nagtitinda siya ng luya. Kasi sa Mindoro po, luya talaga yung pinaka-live yung nila. Nagtitinda ng luya. May nagtanong, kabayan, itong luya, magkano? Sabi ng 1,000. Yung isang alam niyo yung may, yung kalabaw, yung karungga, yun. Hindi ba marami na yun? Hindi ba karami? 1,000. Kabayan pa, tawag na. 900. Hindi. 1,000. May galing pa akong Maynila eh. Baka pwede namang 950. Hindi. 1,000. Hindi, ito na lang. 1,000. Pwede. Basta may 1,000. Basta may 1,000 to. 1,000 lang. Nakuha niya ng 1,000. Basta may 1,000. Payat na. Huwag ka naman ganon. Hindi ko yung opportunist tayo. Pag gano'n. Naintindihan ko ba natin? Kaya po, sa buhay, dapat nakatayo tayo sa bato. Amen? Babala, huwag sa buhangin. Di ba may kanta? Yung kastig yung buhangin. Paano nga yun? Buhangin niya at nagtayo siya na, tapos yung buhangin. Ano po nangyari? Manlaw ulit. Bumuho po ito. Ano po? Ang sabi po ng Panginoon, dapat na po ang buhay natin, ang pundasyon, bato. Hindi buhangin. At sabi po sa Mateo 27, ito na po yung last. Bumagsak ito at kakilabot ang pagbagsak. Sa Greek word po ay mikale. Lubhang mapagsala. Hindi maliit na sira. Ito ay ganap na pagwasak. So nasira talaga yung buhay niya. Dahil ano po, ang pundasyon niya ay buhangin. Hindi bato. Amen? Meron po akong kaibigan gano'n, sa Paranaque po, overseas worker po siya. Iyak siya ng iyak kasi po, nagpapadala siya lagi sa kanyang mga anak. Pag humingi yung anak niya, Nay, pahingin 50K pang tricycle, bigyan naman siya, padala siya. After ng ilang buwan, nalaman niya, ang pundasyon pala ng anak niya, bato. Ibang bato nga lang. Yung gano'n, dapat tricycle,
kasi naging gano'n. Ano po? Talagang masakit. Ano po, nasaktan talaga yung nanay niya. Kasi nga po, yung mga inipon niya, akala niya ay nasa tamang paggamit. Pero mali. Mali pala. Amen? May mga kakilala ba kayong gano'n na nasira ang buhay nila? Ako po, meron po akong naging classmate. Ano po, kabatch. UP po siya, ha? Pero ako hindi po ako UP. Ano po? Siya, nung high school kami magkakilala. Pero nang nag-college na siya, bumaba lang yung grades niya. Ganun lang. Nagpatiwakal. Naintindihan niyo? Nagkaroon ng testing sa buhay niya, hindi niya nakayanan. Meron po ako isang kaibigan ko rin, napasama lang sa maling barkada. High school, graduate na, sumama sa mga kasama niya, manginginom, pauwi na, graduate na, as in March, yun na lang. Wala na rin. Kaya dapat po, check natin, ngayong araw na ito, magpasiyasa tayo sa Panginoon. Check mo. Panginoon, sino ba talaga ang pundasyon ng buhay ko? Amen? Kasi pag si Lord talaga ang pundasyon ng buhay mo, amen? Ito na ang pinakamalapit sa buhay mo ngayon. Pag kasama mo si Lord, ito na ang pinakamalapit mo na para ka na nasa langit. Wala pa tayo sa langit. Pero para ka na nasa langit. Amen? Pag kasama mo si Lord. Pag hindi mo naman kasama si Lord, di ba? At buhay ka pa ngayon, ito naman, ang pinaka malapit sa impyerno. Ganun lang naman yun. May nagtanong sa akin totoo ba talaga ng impyerno? Sabi ko, kung gano'ng katotoo may baklaran, gano'ng katotoo na may impyerno, lugar yun. Lugar yun na ginawa ng Diyos para sa demonyo na Satanas at sa mga hindi susunod sa Kanya. Amen? Kaya po, sama nyo na mamaya sa prayers nyo, yung mga kamag-anak nyo na hindi talaga nagsusuko pa ng buhay sa Panginoon. Oo, maraming nakakapakinig. Panginoon, Panginoon. Ito binasa natin kanina. Pero ano po, hindi naman talaga ang buhay nila sumusunod sa Panginoon. Kaya kung meron kang kapatid, kamag-anak, na wala pa talaga sa Lord, nagsuko ng buhay, ipanalangin mo sila. Amen? Ako po, mula sa aking kuya at sa mga kapatid ko, yung immediate family ko po, lahat po kami ngayon, nagsuko na ng buhay sa Panginoon. Amen? Hanggang sa bunso ko, kapatid. Amen? Natutuwa nga po kayo, Ate Len. Yung siyang panganay, si Kuya yung bunso, nasa Lord. Amen? Walang imposible sa Lord. Amen? Kahit sabihin pa na, sarado kandado. Hindi, wala. Ano nung si Lord yung isusi? Madali lang na buksan niya. Amen? Ipanalang natin sila. Amen? Sige po tayo po yumuko. Panalangin. O Diyos Ama, napakabuti nyo. At minsan pa, Panginoon, patuloy ko namin kayong pupurihin at sasambahin. Patuloy ko namin tataas ang pangalan niyo po, Panginoon Jesus. Sa oras na ito, kayo po ang maluwalhati sa buhay namin. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Salamat sa Diyos at salamat din kay Pastor Min sa isang mabiyaya mensahe ng buhay na narinig natin ngayong hapon. Anong mensahe ngayon? Anong pamagat? Smile? Hindi
smile. Smile kayo eh. Nakakala ninyo smile. Ano yung pamagat? Matibay na pundasyon. Sino yon? Si Jesus. No? Pag sinabi natin ang ating pundasyon ay si Bato. Ang bato ay acronym ng ni Jesus. No? Siya yung batong buhay. So ang pamagat ng mensahe ngayon ay matibay na pundasyon. Na internalize pa natin mga kapatid ang mensahe ng Panginoon sa atin ngayong hapon. Patuloy niya ipinapaunawa sa atin na dapat ilagak natin ang ating pagtitiwala sa Kanya lamang. Katulad niyon, nagkakagulo sa Middle East. Pero yung balita nakakarating dito, sabi noong kaibigan ni pastor din kasi may online class sila, hindi daw totoo yun. Kaya huwag kayong matakot. No? Meron tayong Diyos na buhay. Ang siyang panangga natin. Hindi totoo yung mga balitang nakakarating dito. Kaya lamang tinatakot tayo para magkaroon sila ng maraming views at magkaroon sila ng mga likes. No? So, hindi totoo yun. Pagtiwalaan natin ang salita ng Diyos. Sabi nga, magbasa tayo ng Bible para hindi tayo matakot, hindi tayo mapariwara. Na? At sa ating pagpapatuloy, tinatawagan ko po ang ating mga awit, ang siyang magbibigay ng kanyang special number, si Ate Shane, at tinatawagan ko rin si Ate Minel para sa paglito ng mga handog. Sige, habang nagbibigay po tayo sa Panginoon, babalik po yan sa inyo ng Lord, minabugas po. For your first and never fail me.
faithful din tayo sa Kanya. Dahil ano ang kasunod noon? Hahabulin tayo ng biyaya niya. Kaya marami nagsasabi, bakit kulang? Magsiyasa tayo mga kapatid. Bakit kulang? No? Pag sinabi tinimbang, dapat pantay ang timbangan. Faithful tayo sa Panginoon, faithful tayo in giving, faithful tayo sa ganitong mga gawain, faithful din ang Diyos, lalo na. Hindi natin kayang bantayan ang kanyang faithfulness, and blessing shall follow unto us. Gusto niyo ng blessing mga kapatid? Hindi tayo prosperity gospel, pero yan ang katotohanan. Kapag tayo ay tapat sa Panginoon, higit na tapat ang Panginoon sa ating buhay. Amen. Amen. Kapag makawin tayo, dahil yan ang katotohanan. No? Salamat Ate Shane sa iyong mabiyayang awitin. Paborito ko yan. No? That's faithfulness. Faithful noon, ngayon, hanggang sa darating pang mga panahon. Ganyan ang Panginoon. Tayo, lagi tayong walk. Na? Isip ba tayo ngayon, sa susunod din hindi. Dapat yung faithfulness natin sa ganitong mga gawain ay gayon na lamang. Sapagkat meron tayong makukuhang biyaya sa pakikinig ng sermon at sa ganitong gatherings. Na? Yung mga joint fellowship, atinan natin yung dahil mabiyaya yan para sa atin. Para sa ating mga pagbabalita, hindi ko po alam kung ano ang plano ni Pastor Dan for the Holy Week. Kung wala naman siyang plano, wala rin tayong Bible study sa Wednesday dahil Holy Wednesday. No? So tayo, ng mga anak ng Diyos, manood po tayo ng TV. Andun marami mga aralin tayong makukuha. The story of Moses, the crucifixion of Jesus, at marami pang iba. Na? So, ang iba, when worship nila si Mary, doon yung makikita dapat na natin i-worship si Mary. Na? Pagkatapos ng ating gawain, mga kapatid, ay meron tayong small groupings. Huwag po kayong aalis ka agad. Antayin nyo makamayan nyo si pastor, mga pastor natin at pastora, antayin nyo noon sila requesto. Huwag mo kayo mag-apura dahil nandito ang biyaya ng Panginoon. No? Huwag kayo apura ng apura, hindi pa ninyo natatanggap yung blessing ng Panginoon. Okay, pa tayo sandali manalangin, panalangin natin ang ating mga handog. Dahil ang Diyos, salamat sa aralin na ipinagkaloob mo sa amin sa hapon ito. Tunay Panginoon, na ikaw ang aming matibay na pundasyon. Salamat Panginoon sa aralin na pinagkaloob mo. Tunay Panginoon na kami ay nakapag-limit Panginoon na dapat lamang namin ituon ang aming mga sarili sa iyo lamang Panginoon at dapat sa patong matibay kami sasandal Panginoon at ikaw yun. Salamat po Diyos dahil hindi ay nilimay mo ang bawat isa sa amin sa kahalagahan Panginoon ng aralin ito. At sa hapon ito, tinataas namin sa iyo Panginoon ang aming mga handog. Alam po Panginoon na ito ay galing sa amin. Ito ay galing sa iyo Panginoon. Salamat o Diyos dahil meron kaming naihandog sa iyo sa hapon ito. Salamat Panginoon at alam namin na sa gawain ito ay napagpala mo kami. Thank you po sa bawat isang mananampalataya na narito ngayon at sa darating na rin po Panginoon. Muli ay amin pong aalalahanin ang iyong hirap at sakit sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Thank you, Lord Jesus, dahil sa pamamagitan ito na nalalaman namin, Panginoon, ang iyong pagpapakasakit sa bawat isa, Panginoon, sa pagbayad mo sa utang na hindi naman iyo. Salamat, Panginoon, na dahil sa iyong resurrection, kami man po, Panginoon, ay na-resurrect din na ang lahat na mananampalataya sa Kanya, ang lahat na naglagak ng tiwala sa Kanya, ang lahat, Panginoon, na umiibig sa ating Panginoon. Thank you, Lord Jesus, sa hapon ito, nawa ang bawat isa ay nabiyayaan, Panginoon, ng iyong salita. Kung aming dalangin, in Jesus' name we pray. Amen. Tinatawagan ko na po si Pastor Neil para sa benediction. Namatay.
Siguro tayo dito ngayon, taas ko natin ating dalawang kamay. Ang biyaya ng Panginoon sa Kristo at ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipag-isa ng Banal na Espiritu ay sumainong lahat. At maging matagumpay ang bawat isa, dala-dala ang pag-ibig ng Diyos. Lord, salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you po. Huwag po muna tayong umuwi. Ang mga kababaihan dito, pangungunahan kayo Yung ni lalaki Pastor doon. Ana. Mga kadalakihan dito, pangungunahan naman kayo ni Pastor Miro.